Kauna-unahan sa kasaysayan kung matutuloy ang sabay na paghahain ng impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Aminado si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong na magiging mahirap na proseso ito para sa House of Representatives at sa bansa. And it would be very not only difficult for the House but for the entire country. So isipin mo, the first and the second officials of the land will be facing, di ba, an impeachment complaint. Dagdag pa nito, kung matutuloy ang reklamong impeachment laban sa dalawang pinakamatataas na opisyal ng gobyerno, dapat magkabukod itong talakayin ng Kamara. Naniniwala rin ang House Assistant Majority Leader na kinakailangang may baguhin sa proseso ng impeachment ng Kamara. Sa gitna ito ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay VP Sara. Yung magiging guide ng additional requirement and criteria and procedure ay yung tatawagin kung sino man yung na-filean ng complaint ng impeachment. Kasi sabi ng Korte Suprema, due process. So that's going to be the process, no? Kung i-refer ito doon sa proper committee. Samantala, kahit naman kinumpirma ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang planong impeachment complaint na ihahain laban kay PBBM, nagpahayag pa rin ng duda si Representative Adyong kung may mambabatas na mag-e-endorso nito. Sabi nila, they are finalizing the draft. Okay, so hindi po chismis, yun pong planong paghahain ng impeachment complaint Hindi against the chismis. President. Hindi, Nakataga na. Yes. At maganda yun na malaman ng Kongreso na pagbalik namin, may mga ganyang para handa ang Kongreso. So, ang tanong muna is may mag-endorse ba, no? So, let's see kung ano yung magiging filing nila. Ayon kay Congressman Erice, isa umanong independent member at majority member ng Kamara ang mag-eendorso ng reklamong impeachment laban kay PBBM dahil sa ground na betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko bunsod ng nangyari sa mga nakalipas na pambansang pondo na naging ugat umano ng flood control corruption scandal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.